Si VJ now has itong mga summer outfits, checkered, okay? And then yung mga cotton na, what do you call this? Step forward, VJ. VJ, step forward yung cotton na shirt, okay? This is now very usong-uso now with the men, okay? But please take note, pag magsusuot ho tayo ng puruntong shorts, titingnan din ho natin angkop doon sa katangkaran ba tayo o hindi. So, meron pwede siya mas mahaba pa dyan, pwede meron medyo mas maikli pa ng konti, okay? Kasi medyo minsan pag depende sa cut ng shorts, parang nakakaliit. At nakakaliit talaga ito, kaya kailangan, it has to be according to your proportion, okay? Thank you, VJ. And then next, we have si Valerie. Ito yung tinatawag nilang tokong. Do not ask me saan nanggaling yung tokong na yan. I know, right? Sabi nito, ano ba yung tokong? Alam niya, Attorney Gabby. Sabihin mo yan. Sabihin mo kung ano yung tokong. I cannot relate to that. Clam diggers. Okay, alright. Clam diggers So yung tokong, yun yung mahaba yung shorts, pero parang capri, okay? Yan, Pero mahaba naman yung waist. Okay? So this one, I think bagay din siya sa office. Like what she's wearing now. Okay na, pwede siyang mag-high heels, suotan lang ng blazer, okay? Medyo syempre babawasan lang yung hikaw niya dahil parang, okay? Sobrang malaki sa office. So this one is actually pwede siya for the office. Okay? Ako magugustuhan niya ni Josefina Cabagnot, nagba-birthday pa naman siya. Oo, lalo na si JC Santos, ito sinusuot niya to. O diba, segue. Thank you, Prince, okay? So si Prince naman is also wearing ito na yung, tinutupi niya. So why? Because nga according to his height, okay? Ang mga boys mahilig dyan. Even ako, mula bata hanggang matanda, yan ang mga outfit talaga ngayon, lalo na dito sa Pilipinas. And pwede nilang, ipang-forma, panglakad. You can wear yung non-athletic footwear. Okay. To make it really more parang fashion. Right. And medyo more presentable. Yung parang mga slip-ons na shoes, pwede na siya. tela. Yes. Okay. And then si Pam now is wearing, of course, the stylized version, which is the capri. So take note lang po, pagka kayo po ay magsusuot ng ganitong klase ng tokong, that's what you're saying, or yung capri, you just make sure, para to give you more height, kailangan ho naka-high heels. Oo nga, no? actually. Kasi kung hindi, medyo, you will really look quite short in it, no? So you just have to remember the proportion po nyo sa inyong katawan. Okay? Ganda ng orange din, Yes, okay. And of course, meron pa ako isang model. Isang model, okay? Nakita niyo naman si Luan is also wearing... school ba ng yan? Oo, Diyos ko, hindi ho ako nagturo dyan, okay? Yung gallop niya, sobra sa gallop. Sobra. So yung sinusuot ni Luan, ito yung parang tinatawag natin like John Purse and all. Still, no? It's parang puruntong kasi napakaluwag. Pero ang version niya, yung medyo mahigpit, right below the knee. So, this makes it really fashion because why? High heels, pwede sa gabi. Okay, and si Lynn, binabalak nga niya isuot yan sa bahay. So, double purpose po yan. Very John Porontong. Yes. Very John Porontong. Yes, that's O true. nga pala, bago magkalimutan, congratulations to Wilson and Anya Uy for their new baby, Leah. Wow! And also, happy birthday to my daughter, Yishai, okay? And nag-celebrate siya ng birthday niya sa San Diego. Hi, happy birthday. And of course, thank you so much, Miss O. Thank you. Maraming Kakanta ba salamat. tayo? Ay, ito malapit na. Kita nyo naman, mga kapuso, hindi na lang pambahay ngayon ng puruntong. Dalang modern versions ito, pwede ng pang-gimmick at pang-rampa. Rampa! Go! Lynn, Lua, ay Leconi, and Pia. Ayan, ay hindi pa rin natatapos ang masayang kwento ng ating kabarkadang si Luandi sa kanya naging pagbisita sa Amerika for the first time. Aba, hindi niya siyempre pinalampas ang pasyalan ng magagandang tourist spots doon sa downtown San Francisco sa California. Wala akong pinalagpas ha, kaya eto silipin nyo ang trip to the States ni Luandi. Watch this. Happy Inikot ang downtown San Francisco, the northern part of California, at isa sa leading tourist spots sa US. Ladies and gentlemen, the glorious Golden Gate. Welcome to San Francisco. It was built in 1937 at alam niyo ba kung bakit orange ang kanyang international color? Para daw mag-complement sa blue skies at saka sa gray na water. Ayon sa American Society of Civil Engineers, isa ang Golden Gate Bridge sa modern wonders of the world dahil sa arkitektura ng nasabing tulay na nag-uugnay sa San Francisco Peninsula at Marin County. That island right over there is the Alcatraz. Tapos ito naman yung downtown, makikita niyo sa likuran ko. Hindi makukumpleto ang pagbisita sa San Francisco kung hindi kayo dadaan sa Fisherman's Wharf. Patok ito sa mga mahilig kumain katulad ko. Samantala,
Samantala, ang Madame Tussauds Wax Museum naman ay isa pa sa mga dinadayo ng mga turista dito sa wharf bukod sa tanyag nilang clam chowder. Suzy, para sa'yo to. Alam ko, idol na idol mo to. Idol ko rin to. Hindi makukumpleto ang San Francisco visit kung hindi sasakay sa cable car. Ngayon, sasakay tayo sa kanilang cable car, papunta ng Union Square at mula doon na po tayo bababa. Mula doon, mag-iikot-ikot na tayo. Tinatawag rin itong Mobile National Monument sa US bilang ito ay isa sa tinatawag na historical places sa bansa. There's something for everyone sa San Francisco. Mapa history, kultura, at syempre, ang madaming mapagpipiliang kainan dito. At ngayon naman, Ngayon naman, balikan na natin ang shooting ng pelikulang Just One Summer. Tampok po sina Julian San Jose at Elmo Magalona. at nandun pa rin po si Kuya Lar Santiago. Lar. KL! Okay, at balik po tayo dito sa set ng Just One Summer at kasama natin ang ibang members ng cast. Siyempre, we have Steven Silva Yes, good morning. and Lexi Fernandez. Morning. And Benedict Campos. Good morning sa lahat. Okay. Bagong gising. Briefly, ikwento namin kwento nyo sa amin kung ano ang role ninyo dito. Ako naman si Ken, one of Elmo's best friends here sa story. And Ako dito yung ex-girlfriend ni Mo na medyo magiging karibal ni Julie. Oo. ang hahad lang. And Benedict. ako naman, isa din ako sa mga best friend ni Elmo dito, Keith. Oo, daming best friend pero may merong isang hadlang. So, sa tunay na buhay ba may hadlang talaga? Ako may hadlang talaga, oh. Saan po? Sa love team. Hadlang? Wala naman, Wala ano? naman po. Wala namang hadlang. Oo, wala naman. Hindi, wala. Oo. So, kumusta yung yung shooting nyo? Yung generally ano ang atmosphere pag magkakasama kayo since halos magkaka-age kayo? Yes, talagang parang fresh yung everything kasi at sa Together Forever magkakasama Yes, kami. kami din yung magkakasama. And parang... Maganda yung casting na magkakasama rin po kami. Oh. It really works together. Tsaka parang yun, parang sobrang sanay na kami kasi sa isa't isa and parang mas lalo pa kami nagiging close. Since parang lagi kayong magkakasama. It's really nice. And to also include na may mga veterans po kami kasama dito sa movie na sobrang nakatulong po and very happy na nakasama po namin sila dito. Oo. Yun, pag ang ka-eksena nyo, yung mga katulad ni na Cherry Pie, alam naman natin, mga napakagagaling na artista niyan, may nervyos ba? Oh, syempre, meron din kasi alam niyo yan, parang baguhan lang ako and parang marami akong natututunan sa kanila. So, lalo na kapag yung sa scene niya, parang wala. Minsan ino-observe ko rin kung ano yung ginagawa nila. Na minsan na out of focus ako. Pero yun, natatry ko naman. Nakaka-starstruck lang minsan. Oo, nakaka-starstruck. Pero yun, parang as the time goes by, we're learning so much about everything na yun, parang mas parang tinuturuan nila kami kung paano talaga yung mga gagawin namin. Ikaw, Lexi, hindi ka ba naman natatakot? Baka sabunutan ka ng mga Julie Mo fans. Kasi ikaw na yung hadlang sa Together Forever. Hanggang dito sa pelikula, ikaw pa rin. Ikaw na. Hindi, alam naman nila na magkakaibigan naman kaming tatlo. So, siguro, mabait naman sila sa akin. At mabait ka naman sa kanila, di ba? Oo naman. So, Steven, how is it doing a movie with itong mga co-workers mo rin, no? O stars mo? Syempre, katulad ng sinabi ni Elmo, kami very comfortable with each other. That's not our first time working with each other. We work together forever. At syempre, we're also together sa Party Pilipinas. So, it's forever and together. Diba? So, I mean, for me, masaya naman. Our tapings are always fun and sana we could do this together forever. Pero nai-enjoy naman kami. It's very fun. It's very fun. And Benedict, ikaw din, di ba? Kasama ka rin sa Together Forever. Tapos,
ito, kasama ka dito sa movie na to. So, would you say na mas nagja-jive kayo? Yeah, nagja-drive talaga kami. Tapos, isa pa yung Julie Elmo fan, supporter rin sa amin sa iba pang cast. So, very thankful kami sa kanila na kahit hindi lang si Julie Elmo yung titulungan, pati yung mga kasama nila, supporta sila. Ayan, so thank you very much. Invite natin ang mga manonood natin sa Together Forever at saka sa Just One Summer. Thank you. Opo. Ano August? Sige, mga mall shows po namin sa July 22 sa SM Clark, sa July 29 sa SM Valenzuela, and then sa August 4 pupunta po kami sa SM Marilao, and then sa August 5 sa Cebu naman kami pupunta sa SM Consolacion, at saka sa August 13 na po ang premiere night ng Just One Summer sa SM Mega Mall Cinema 9, and then ang isa pa naming mall show sa Davao naman sa NCCC Mall sa August 17. Yan po lahat. Ayun. So, thank you very much. Thank you so much. Julie, Thank you Benedict, to Unang Lexi, Hirit. and Steven. Back to studio, Just One Summer. Okay, mga igan! Thank you sa pagdamay, Pia. Happy birthday, Dodong Montreto. Happy birthday. Magkita-kita ulit tayo bukas. Dito lang sa Unang Hirit! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, makasisigurong gamot ay laging bago. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga